Good morning. Say good morning. What? Good morning, nanay. Mahaw. Mahaw lang. Kapag mahaw ka naman, gutom ka na liwat. Mahaw. Noy. Noy. Ito si Uwak, kung ang iba, kinatatakutan ng ibong ito. Para kay Urban Boyayot, isang bibo at matalinong ibon si Uwak. Kwento ni Urban, taong 2009 nang ma-rescue niya ang nooy sisiw pang si Uwak matapos tumumba ang puno kung nasaan ang pugad nito. Agaran daw niyang nilagay sa isang incubator ang ibon at pinalaya noong umayos ang kondisyon. Pero tila napamahal na si Uwak kay Urban at umuuwi-uwi ito sa kanyang tahanan. At mula noon hanggang ngayon, magkasama na ang dalawa at hindi mapaghiwalay. Dito talaga na nalaman or may proven na talaga na hindi lahat ng mga maiitim as malas. Kasi ang unang panahon, pag sabing maitim, parang malas, yan. Pero sa ngayon, parang naging masaya eh. May kausap or may kaaliw ka dyan na kahit mag-upo ka lang dito, tapos may nangungulit sa gilid mo. Sabihin, Noy, mahaw. Noong una, hindi raw nila alam na may kakayahan ding magmimik ng salita ang mga uwak. Kaya laking gulat nila nang marinig itong ginagaya ang pananalita nila. Yung unang salita niya yan is nanay. Kasi kami, mga maliliit pa nun, yung tawagan dito palagi, nanay, tatay. Kaya lang, yung nay at tay sa katagalan naging noy. Parang nag-agaw-agaw yung tono nila. Kaya nagaya niya din yung mahaw na ibig sabihin na pagutom siya. Makulit at mahilig mga likot ng kung ano-ano si Uwak, pero pinagpapasensyahan na lang ni na Urban dahil yan daw talaga ang natural behavior ng ibon. It's a prank. Kung mabibigyan din ng pagkakataon, nais raw ni Urban na makapagpatayo ng wild at rescue animal sanctuary upang maging safe place ng mga hayop, lalo na ang endangered species. Pero for now, nais niyang ipaalala sa mga may makakasalamuhang animals, huwag istorbohin ang mga nasa kanilang natural habitat. Kasi parang parang ma-change yung lifestyle nila, then baka mapatay sila ng ibang tao. Kung sa wild lang talaga, hayaan lang natin silang mabuhay sa wild. At kung kailan na mayroon lang talaga ng mga wild or mga endangered species na pwedeng i-rescue or need ng tulong ng tao, yun lang yung tutulungan natin. At saka mayroon naman tayong nasa mga DNR na handa ding tumulong. Ang pangangalaga ng hayop, maliit man o malaki, rescued man o adopted, ay isang malaking responsibilidad. Dahil kagaya natin, kailangan din nila ang pag-aaruga at pagmamahal. Mobile journalist Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin si Urban at ang alaga niyang si Uwak kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Yes, Pops J. O Marymon, una sa lahat, legal ba mag-alaga ng uwak? Actually, Pops J, pagdating sa mga wildlife, meron kasi tayo yung RA 9174, pinoprotektahan ito and yung conservation ng wildlife. Hindi pwede unless makaka-secure ng permit mula sa DENR and ipapakita mo dyan ano bang klaseng hayop yung gusto mong kupkupin and if may capacity ka ba na alagaan ang mga ito. Pero case-to-case basis ito. Hindi ibig sabihin na may ganitong permit na makukuha, lahat ng hayop, pwede mo ngayong kupkupin, Pops J. Doon ba sa lugar ni na Urban, marami talagang uwak? Yes, Pops J, marami. Kasi bukirin yung lugar nila doon sa Negros Occidental. So, normal nang maraming mga iba't ibang klaseng hayop, mga ibon, even mga insekto nga raw, nagkalat din doon. Kaya, nandun lang sa paligid niya. And kaya close siya pagdating sa iba't ibang klaseng mga hayop, Pops J. Natuto na rin ito si Uwak na gayahin yung mga sinasabi ni Yes, Urban. Pops J. Anong pinaka-paborito niyang sabihin itong si Uwak? Lagi daw nilang naririnig yung mahaw kasi kahit daw natutulog pa lang sila Sir Urban, tatanggalin daw minsan yung kumot nila, sasabihin, mahaw, kain na raw. Pero ibig sabihin daw kasi ng mahaw, agahan. Pero umaabot ng merienda, hapon, hapunan, mahaw pa rin daw ang sinasabi kasi gusto raw lagi na pinapakain, Pops J. Nakakatuwa. Malaya naman bang pinapalipad ni Urban itong si Uwak sa Yes, bahay? tinanong ko yan, Pops J. Nakita ko, nakapatong pa dito, correct. Malaya raw. Oo. Kasi kahit daw sabihin nila gusto na nilang pakawalan, okay ka na, go ka na, babalik at babalik. Minsan pa nga raw nangaaway pa raw ito pagka may ibang uwak na gustong pumunta doon sa lugar nila, doon sa may bukirin, Pops J. Kaya sobrang siya, parang naging domesticated na siya naturally, Pops J.
Sabi nung iba, marunong daw magtanim ng sama ng loob Yes. ang mga uwak. Tuturan ba ito sa alaga ni Urban? Yes, Pops J. Kasi matalino ang mga uwak eh. So, minsan pagka nabangayan mo raw siya o makakagalitan mo, minsan parang magtatampo yun. Or hurt. Iba yung personality nila ng mga uwak. Kaya sinasabi, pinagpapasensyahan nila kapag makulit talaga itong si uwak, okay lang yan, natural lang yan. We're just enjoying yung company ni uwak. And same goes sa iba pang klase ng mga crows, Pops J. Ano pinapakain dito ni Urban, dito sa uwak? Medyo spoiled, Pops J. Kasi Paano kahit yung... inaalagaan? Nakita ko, naliligo pa silang dalawa. Correct, Ma'am Shay. Kahit ano raw na kinakain nila sa bahay, pwede raw kainin ni uwak kung gugustuhin niya. Pero bukod doon, matrabaho, maghuhukay daw sila sa lupa ng mga uod, huhuli daw ng isda, para lang daw mapakain ng maayos itong si uwak. Kasama nung iba pang may gusto raw na manirahan doon sa lugar nila. Ambisyon rin ni Urban na magkaroon ng Wild and Rescue Animal Sanctuary. Paano niya ito planong gawin? Hopefully, kung magkaroon ng opportunity, whether with the support of the government or NGOs, yun yung pinakaplano niya in the long run. Pero sa ngayon kasi medyo mahirap pang magawa yun, malaking responsibilidad ito. Kaya in his own ways, kung mayroon daw ibon o may ibang klaseng hayop na mga ngailangan ng tulong, tutulungan niya at pag okay ng kondisyon, pakakawalan na, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.